Hey warriors! Samahan niyo muna ako sa aking paglalakbay patungo sa aming farm. Karga-karga ko pala ngayon ang isang sakong pineapple suckers na kinuha ko kahapon. Itatanim ko pala ang mga ito sa isa pang farm area namin. Hindi naman kalayuan ang isa pa naming farm area, siguro nasa mga kalahating kilometro lamang ang layo mula sa aming bahay. Kumbaga roller coaster ang daan dito warriors, may mga pababa at may mga paakyat na portion. In short, hindi patag. Tinanggal ko na pala ang tsinelas ko kasi masyadong maputik at madulas ang daan. Umulan kasi kagabi warriors. Uy, ang ilog, baha na pala, pero huwag kayong mag-alala warriors, kayang-kaya nating lumusong sa baha. Mababaw lang to. By the way warriors, baka natanong nyo bakit nagdadala pa ako ng mga planting materials para doon. Alam nyo warriors, wala pa kasing planting materials na available doon. Kung meron man, maliliit pa masyado ang mga suckers kasi kasalukuyan pag namumunga ang mga pinya doon. Kung harvest na ang mga pinya doon, siguradong malalaki na rin ang suckers at pwede nang itanim. Malapit na tayo warriors, ito pala yung maliit na sapa sa farm namin. Dito kami kumukuha ng tubig kung magdidilig ng mga pananim. Sa wakas nandito na tayo warriors, makikita nyong marami kaming tanim dito na turmeric, luyang dilaw, may mga kamote, mani, saging, mga gulay at syempre, pinya. Yung makikita nyong mahabang row, actually dalawang magkatabing rows yan, warriors. Yan yung mga pinyang may mga bunga na at malapit ng mahinog. Ang gagawin ko dito ngayon warriors ay magtatanim ako ng additional 2 rows ng pinya. Siyempre kulang na kulang itong dala nating suckers warriors. Kailangan natin ng mga 1,000 suckers siguro para sa additional 2 rows ng pinya. Sa ngayon, ito na lang muna ang itanim natin. Habang abala ako sa pagtatanim ng pinya, gusto kong may matutunan rin kayo sa panonood ng video ito. Ngayon ay inyong malalaman ang 10 advantages kung magtatanim kayo ng pinya, small scale man yan o large scale pineapple production. Una, high yield o mataas na ani. Average na ani sa pinya ay 50 to 80 tons kada hektarya pero depende pa rin yan sa spacing at sa inyong cultural practices. Kung high density planting o yung marami talaga ang itatanim sa bawat isang hektarya, mas mataas ang ani lalo na kung contour farming ang gagawin. Kung saan mas tumataba ang lupa sa paraang ito dahil mapigilan ito ang soil erosion. Kung mataba ang lupa ay syempre maganda rin ang tubo ng mga pinya. Kung 25 cm lang ang spacing sa pagitan ng bawat isang sucker along the rows, aabot sa 63,000 pineapple suckers ang tinatayang maitatanim mo sa isang hektaryang farm.
Pangalawa, low input cost. Itong small farm namin halimbawa ay mababa lamang ang input cost kasi hindi na kami bumibili ng planting materials gaya ng suckers, slips o crowns. Hindi rin kami nag-hire ng manpower para sa pagtatanim at maintenance. Para sa mga pataba at pest control, din na rin kami nag-apply ng mga yan. Para sa mga wala pang planting materials dyan, di naman malaki ang gastos kung bibili ka ng planting materials. Mag-start ka na muna ng small farm hanggang magkaroon ka na ng maraming planting materials at yun na yung panahon na pwede ka nang mag-expand ng farm. Pangatlo, highly profitable o mataas na kita. Dahil mababa lamang ang production cost sa pagtatanim ng pinya, siguradong malaki rin ang inyong kita. Sa Pilipinas, ang average na cost of production kada hektarya ay 160,000 pesos, samantalang ang average na kita kada hektarya ay 280,000 pesos. Pang-apat, low maintenance. Kung high density planting ang gagawin sa pineapple farm, walang masyadong peste ang aatake. Mapipigilan rin ang pagtubo ng mga damo. Mainam ding i-apply ang contour farming para ma-maintain o madagdagan ang nutrients sa lupa. Sa ganitong paraan na hindi mo na kailangang gumastos para sa pagtanggal ng mga damo, pag-spray ng chemicals at pag-apply ng mga pataba. Gayunpaman, kailangan pa rin mag-apply ng pataba at pesticide kung kinakailangan. Pang-lima, pineapples grow at almost all types of soil. Ang pinya ay tutubo sa halos lahat na klase ng lupa basta well-draining lamang ito o yung tipong hindi mapunduhan ng tubig. Subalit mas mainam pa rin na itanim ito sa loam o sandy loam soil na may pH na 5 to 6 which is a slightly acidic na uri ng lupa dahil dito tutubo ng maayos ang pinya. Pang-anim, pineapples are weed growth inhibitor. Sa high-density planting, maliliit lamang ang space ng bawat puno ng pinya kaya mapipigilan ito ang pagtubo ng mga damo. Kung walang masyadong damo, wala na rin kakompetensya ang pinya sa tubig at nutrients mula sa lupa. No need na rin gumastos para sa pag-aalis ng mga damo. Pang-pito, less infestation and diseases. Ang pinya ay hindi lapitin ng mga insekto o peste kaya hindi na rin kailangan mag-spray ng chemicals. Pero may pagkakataong meron ding mga insekto gaya ng mealybugs at scale insects. Di rin lapitin ang pinya sa mga sakit maliban sa stem rot na maaaring masolusyonan sa maayos na drainage system sa farm. Pang-walo, high market price. Ang average na presyo ng pinya ay nasa 40 to 50 pesos kada kilo. Dito sa aming farm, ang isang bunga ng pinya ay titimbang mula sa 2 kilo hanggang 4 na kilo.
Pang-siyam, pineapples can grow under rain-fed condition. Makakasurvive ang pinya kahit nakadepende lamang ito sa tubig ulan. Dito sa aming farm, di na kami nagdidilig, wala na ring irrigation. Gayunpaman, mas mainam pa rin na may irrigation bilang paghahanda sa mahabang panahon ng tag-init. Mas okay din na may irrigation para may constant water supply ang farm para mas maganda rin ang tubo ng mga pinya. Kung maganda ang tubo ng mga pinya, expected na malalaki rin ang maging bunga ng mga ito. Pang-sampo, soil erosion control. Ang mga dahon ng pinya at ang mga ugat nito ay parang dinisenyo talaga para mapigilan ang pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung contour farming ang ginagawa sa mabundok na lugar. Kung mapigilan ang soil erosion, syempre mapigilan din ang pagdaloy ng mga nutrients sa lupa. Sa ganitong paraan, mapapanatiling mataba ang lupa hanggang sa mga susunod na cropping season. Ito na ang bagong tanim natin, warriors. Ito rin yung dalawang rows ng pinya na may mga bunga na. Di ba maganda ang tubo ng mga pinya, warriors? Hindi na kami gumamit ng pataba, especially synthetic fertilizers sa mga yan. At wala na ring insecticide at pesticide. Purely organic. O ayan, may mga bunga na. Malapit na yang mahinog. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito, warriors. Kung may mga suhestyon at mga katanungan kayo, mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga next uploads namin tungkol sa farming. Maraming salamat, warriors!